posibleng bumaba po ang pamasahe sa eroplano sa unang kalahating Hunyo matapos ibaba po ang fuel surcharge na pinapayagang singili ng mga airline. Ayon po sa Civil Aeronautics Board, ibababa po sa level 13 mula level 15 ang fuel surcharge para sa mga biyahe mula po June 1 hanggang 15. Dahil po dito, maaaring maningil ang mga airline ng 423 hanggang 1,237 na fuel surcharge para sa domestic flights at 1,396 hanggang 10,385 pesos para naman po yan sa international flights depende sa layo ng biyahe. Mas mababa po yan kumpara sa kasalukuyang level 15 na nagpapahintulot ng mas mataas na dagdag singil sa mga pasahero. Ang fuel surcharge ay hiwalay po sa base fare at ipinapataw ng mga airline upang mabawi ang pagtaas ng gastos sa jet fuel. Sinabi po ng CAB na ang mga airline na magpapatupad po ng bagong singil ay kinakailangang humingi muna ng pahintulot bago ito maging epektibo sa Hunyo. Samantala, ngayong malapit na po ang balik eskwela, balak ng mga school service operator na magtaas ng singil dito nga po sa kanilang school service fee. Dahil pa rin sa taas ng presyo ng krudo, kaya asahan na daw po ang pagtaas ng 300 hanggang 1,000 piso sa buwan ng singil. Ang mga school service mga kapatid sa bandang Marikina gagawing 4,000 pesos na ang bayad mula po sa dating 3,000 piso kada buwan. Ang ibang operators gusto sanang itaas ng 2,000 kanilang singil. Pero minarapat ng ilang operator na limitahan po ito sa 1,000 piso. Hindi regulated ng pamahalaan ng singil ng school service operator sa mga magulang ng mga estudyante. Pero obligado ang mga school service na kumuha ng prangkisa sa LTFRB kung saan minamandato ang pagkuha ng insurance para masiguro ang kaligtasan ng mga bata. Pinag-iingat naman po ng pamahalaan ng mga magulang laban sa kolorum na school service. Samantala, tutol po ang hog farmer sa pagtaas ng minimum access volume o MAV para po sa inaangkat na karning baboy na inaprubahan po sa pamamagitan po ng executive order. Sa panayam po ng programang ito kay National Federation of Hog Farmers Incorporated Vice Chairman Alfred Nang, hindi dapat paboran ng mga importer habang milyon-milyong hog farmer ang umaasa sa lokal na produksyon ng baboy. Sinabi po niya na tinatayang 73% ng hog farmers sa bansa ay mga backyard farmer. Tiniyak naman daw ni Francisco Chulorel Jr., ang ating pong Agriculture Secretary. Nakakausapin ito ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ang economic team upang wag munang maipatupad ang pagtaas ng MAV para po sa karning baboy. Umaasa po ang hog farmers na mabigyan po ng prioridad ang lokal na produksyon at kabuhayan ng mga mag-aalaga ng baboy sa bansa. Huwag nila paboran itong 500 importers versus itong mga dahil kabuhayan ito ng 73% ng milyon-milyon na mga farmers. Meron din na ongoing na na free trade agreement na ginagawa between European Union, no? Ang gusto rin nila ibaba din yung taripa ng pork. Talagang favorite punching bag itong pork industry. Yan nga po mga kapatid ang tinig ni National Federation of Hog Farmers Incorporated Vice Chairman Alfred Nang. Samantala humina po ng bahagya ang piso laban sa US dollar matapos muling tumaas ang presyo ng langis dahil pa rin sa tumitinding tensyon sa pagitan po yan ng Amerika at ng Iran. Nagsara po ang palitan sa 61.59 kontra sa $1. Mas mahina kumpara sa 61.56 pesos noong nakaraang araw ng trading. Ayon po sa mga ekonomista at analysts, naging maingat ang mamumuhunan dahil sa magkakasalungat na ulat tungkol po sa US-Iran peace talks at posibleng pagtaas ng interest rate sa Amerika. Dagdag pa sa pangamba ang pagtaas ng mahigit 2% sa presyo ng langis matapos pong ianunsyo ng Iran na target nito ang isang US airbase bilang ganti sa pag-atake ng Bandar Abbas. Kapag tumataas ang presyo ng langis, karaniwang apektado po ang mga bansang umaasa sa pag-aangkat ng langis, katulad po yan ng Pilipinas. Inaasahan naman po ng traders na maglalaro po ang halaga ng piso sa pagitan ng 61.45 at 61.75 kontra dolyar sa susunod na trading session.
Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.